Mistulang ibang mundo ang Agusan Marsh. Tanging mga punong kabak lang at mga water lilies ang tumutubo sa buong kalawakan ng katubigan. Walang lupa, walang matutungtungan. At may mga nagsasabi na malapit daw dito nakatira ang nanay ng higanteng buhayang si Lolong na doble pa raw ang laki. Parang wala na akong pakialam kung may buaya man o wala. At lahat dito sa sitio Panlabuhan ay napapalutang ng mga malalaking troso at kawayan sa ilalim ng bahay. Ang floating school, umaasa rin lang sa mga troso para lumutang. Inaabot ng 3 taon ang mga floaters bago mabulok. Ang floating library naman ng sitio, tuluyan ng bumigay. Naisalba naman ang mga libro at ngayon ay nasa loob ng eskwelahan. Puro donasyon ng mga libro, pero karamihan dito, masyado pang advanced para sa level ng pagbabasa ng mga estudyante ng floating school. Kasing tibay lang ng mga bahay kubo ang mga tirahan sa sitio Panlabuhan. Kapag masama ang panahon, wala nang ibang matatakbuhan ang mga residente dito. Sitwasyon dito sa Panlabuhan pag may bagyo, yung bahay tumataas, tapos ang mga lilip papunta doon. Tapos kailangan itong mga bahay namin, itatago namin sa gubat doon, magtatali kami doon, may mga lubid kaming malaki. Dahil kung dito kami sa gitna, ano talaga yung bahay namin, yung masera. Tapos isa pa, ang buhay namin, delikado pa talaga. Kami na lang dito ng mga tao ang humahanap ng paraan na masep yung buhay namin. Ang tubig sa Agusan Marsh ang nagsisilbing ugat sa lahat ng aspeto ng buhay sa sitio Panlabuhan. Iniipon nila ang tubig ulan para inumin. Pero kung walang ulan, ang tubig na pinagkukunan ng isda, ginagamit rin sa paliligo at sa inumin. Bigas. Meron. Father, the Son, the Holy Spirit, Bye, girls. Alas 3 ng hapon, oras na ng uwian ng mga bata. Ang ilan may mga sundo, pero karamihan, kanya-kanyang nagsasagwan pa uwi. Parang karera ng mga bangka ang eksena sa Marsh tuwing hapon. Ang may pinakamalayong destinasyon, ang magkapatid na Ferrol. Sawa na sa pagsasagwan ang nakatatandang si Ferlie Joy. Ang sakit ng paa ko ng bangka. Drawing ang pinakagustong gawin ngayon ni Ferlie Joy sa school. Hindi niya pa naiisip ang kanyang kinabukasan, pero malinaw sa kanya kung ano ang mga gusto niya sa buhay ngayon. Gusto na ako magtrabaho. Tapos magtrabaho dito sa Manila. Nga naman sa Maynila pa. Para ma-practice ko pag Tagalog. Tapos mag-eskwela ko dito. Tapos eskwela kong Taro. Para kabalo kong Tagalog. Kung English. Mag-graduate ko. Tapos, pag man-graduate, trabaho dayo ko sa Manila. Ang rami-raming gusto ko, pero hindi ko na masalita. Sa 5 dekadang paninirahan ng mga katutubong Manobo sa sitio Panlabuhan, halos walang nagbago sa buhay nila.
ang mga bahay nila marurupok pa rin. Ang kanilang hanap buhay hindi nadadagdagan. Sa pagpasok ng floating school sa kanilang komunidad, dala nito ang pangako ng mas mabuting buhay para sa susunod na henerasyon. Pero ang pag-asang iyon ay nakatungtong pa rin sa lumulutang na mga kawayan na hanggang 3 taon lang ang buhay.